May kahulugan ang muling pagsilang, ngunit matalino bang magkaroon ng ganoong tao sa tabi niya? Sinabi ni Yomra sa kanya na huwag makialam sa buhay ng iba. Tinanong siya kung kumampi na siya kay Tibo. Sinabi ni Diano na wala ng ibang paraan, o hindi bababasa, ito ang pinakamapayapang paraan. Masayang tinanong ni Gio kung dating tauhan niya ito, na kinumpirma ni Yomra na siya si Janwoo. Narinig na ni Gio ang tungkol dito dahil may alamat tungkol sa kanya. Agad siyang lumapit kay Janwoo at nagpakilala, habang nagulat din na ang isang karakter sa alamat ay totoo. Nagtaka si Yomra kung bakit siya nagugulat, gayong nasa tabi na niya ang literal na hari ng impyerno. Pero mas nagulat si Gio dahil mukha itong katulad ng nasa alamat. Noong unang panahon, sa isang malawak na kalangitan, may isang pastol na nag-aalaga ng isang kamanghamanghang puting baka. Ang pangalan niya ay Gianwoo. Sa kalangitan din ay may isang sikat na manghahabi na nagngangalang Hugh, kilala sa kanyang mga kamanghamanghang tela. Sila ay itinakdang magkatuluyan, isang biyaya mula sa mga langit, ngunit dahil masyado silang nakatuon sa trabaho, hindi nila napansin ang isa't isa. Sa awa, nagpadala ang Jade Emperor ng isang kidlat habang papunta ang celestial na dalaga upang alagaan ang mga silkworm, dahilan upang tingnan ni Gianwoo ang dalaga, at agad na umibig siya sa kanya. Ganito nila natagpuan ang pag-ibig. Ayon kay Jiwoo, pagkatapos noon, namuhay sila ng masaya, ngunit para kay Janwoo, tila biro iyon. Totoo bang sinasabi ng mga tao na nabuhay sila ng maligaya magpakailanman? Wala iyon. Ngayon, naintindihan ni Jiwoo kung bakit ayaw ni Yomra na makita sila ni Janwoo o ng manghahabi, dahil tila napakamakapangyarihan nila, higit pa sa isang simpleng espiritu. Hinawakan ni Yomra ang balikat ni Janwoo at sinabihan siya na kontrolin ang kanyang emosyon sa kanyang presensya, na sinunod naman ni Janwoo at humingi ng paumanhin kay Gio dahil nadala siya. Okay lang naman ito kay Gio habang nag-usap sina Yomra at Janwoo tungkol sa ilang bagay. Nagulat si Gio na napakalma ni Yomra si Janwoo ng ganoon kadali. Siguradong nakakatakot siya noong kasagsagan niya. Biglang sinabi ni Yomra na kailangan na nilang umalis, ngunit sinabi ni Gio na hindi niya ito narinig. Kaya inulit ni Yomra ang plano. Pupunta sila sa Funeral Home Association at papauwiin ang ilang mga pasaway. Sa lugar na yon, nabasag ni OSU ang isang baso nang makita sina Biwo at Cleo. Lubos siyang natuwa na nakabalik si Cleo at tinanong kung paano niya yun nagawa matapos silang mahuli ni Janwoo. Alam niya ang kanilang ginagawa at hindi inaasahan na magiging kriminal si Cleo, ngunit maswerteng kailangan niya ang isip ni Baekwo. Ayaw sabihin ni Cleo kay OSU na muli siyang namarkahan, isang bagay na ayaw niyang mangyari muli dahil lagi niya itong kinamumuhian noon. Ito ay isang malaking sakuna, ngunit agad na ibinigay ni na OSU at Cleo ang mga supply na hiningi ni Cleo. Tinanong din niya kung hinahabol ba nila ang ahas, na kinumpirma ni Cleo. Napansin ni OSU na ang mga bagay na hiningi ni Cleo ay hindi konektado sa zodiac na ahas. Ipinaliwanag ni Baekwo na siya ay isang sakim na kaluluwa na gustong sumipsip ng kapangyarihan, kaya bago niya magawa yon, ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito at sugurin siya. Hindi niya bibitawan ang kapangyarihang kanyang sinipsip. Pagkatapos ng lahat, isang hakbang na sila sa unahan, ngunit ang kailangan nila ngayon ay 3,000 taon ng karanasan. Ang ahas ay nakaupo sa isang tagong lugar at nagsimulang samuka ng itim na dugo. Ilang beses lang niyang binunggo ng kamao si Yomra, ngunit tila baluktot ang kanyang sikmura at damaloy ang dugo sa kanyang bibig. Halos mamatay siya noon. Ano pa man ang kanyang paniniwala, tinanong niya ang tungkol sa isang paraan upang maiwasan ang kamatayan. Sinabi niya ang tungkol sa isang silangang pantas. Kinumpirma ni Red na mayroon ngang ganoon. Mayroon siyang 3,000 taon ng karanasan. Isa siyang tao na nabuhay ng libu-libong taon. Nagtaka ang ahas kung paano nabuhay ng ganito katagal ang isang tao, ngunit ipinaliwanag ni Red na bago pa man siya maglingkod sa kanya, ang kanyang misyon ay hanapin ang pantas na ito. Nahanap na nga nila ito at sinabi hinikayat siyang sumali ngunit tumanggi siya. Totoo ngang immortal ang taong yun at bata pa, gaya ng sinasabi. Kung maaari niya itong lamunin, makakamit niya ang immortalidad. Nagsimula ang ahas na tumawa, sapagkat kailangan niya ng puso. Ang kanya ay nabubulok at nabulok sa loob, kaya tiyak na makakatulong ang kalusugan ng isang pantas. Hiniling niya kay Red na dalhin siya sa pantas dahil ito ay perpekto. Ipapakita niya sa lahat na sila ay bunch ng mga mangmang. Kinabukasan, sinubukan ng lahat na ipaalala kay Yomra ang kanyang nakalimutan, ngunit tila hindi ito gumagana.
Nakaka-remember lang siya ng mga napakalumang bagay na nagagalit kay Jiu. Tinanong ni Bo kung nasaan si Janwoo, hindi ba sila magkasama? Ipinaliwanag ni Yum na siya ay nasa labas dahil hindi komportable sa mga matao na lugar kaya't nasa isang lugar lamang siya. Nagtataka rin siya kung bakit si Cleo ay nakakapit sa kanya ng sobra na hindi nagsasalita at nagtatago sa likod niya. Sinabi ni Bo na dapat niyang intindihin, si Cleo ay nahihiya sa mga babae at ganito siya kapag nakikilala ang isa. Tinanong ni Jiu kung dahil ba ito sa kanya at sinubukan siyang i-bribe sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng matamis na treat. Hindi alam ni Cleo kung ano yun at ipinaliwanag ni Jiu na ito ay isang chocolate bar. Palagi siyang may dala nito dahil sabi ng kanyang tiyahin na ang pagkain ay paraan ng pagbuo ng koneksyon sa mga tao. Nilamon ni Cleo ito agad at nagmadali kay Jiu na wala nang nahihiyang naiwan. Naguguluhan si Cleo kung ano ito sapagkat hindi pa siya nakakatikim ng ganitong kasarap. Ipinakita ni Jiu na mayroon pa siyang marami at binigyan siya ng ilan na ikinagulat ni Yomra. Hindi ba't dapat ay nahihiya siya? Napansin ni Bo na tila nakakaintriga si Jiu sa mga tao, ngunit sa oras na yun, lumabas ang mga ulat ng mga undead sightings sa smartwatch ni Jiu. Kaya't humingi siya ng paumanhin at tumakbo papunta sa aksyon. Hindi gusto ni Yomra ang kaguluhan at tinanong kung saan sila dapat pumunta. Ipinaliwanag ni Bo na huling nakita ng Undertaker ang pantas sa gitna ng lungsod at inirerekomenda na magsuot din siya ng smartwatch upang madali silang makipag-ugnayan. Pagkatapos, nakarating si Yomra sa tabi ni Guanwoo at tinanong kung ano ang pinapanood niya kahit na may suot na blindfold. Anuman, dapat silang pumunta at sundan ang tunog ng signal mula sa bagay na ito. Tinanong ni Gano kung ano ang nangyari sa kanya at ipinaliwanag ni Yum na nagalit si Bo nang subukan niyang ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng bagay, kaya't ang alam lang niya ay dapat niyang sundan ang tunog ng beep. Tinitingnan siya ni Gano na nagulat, iba siya mula sa dati ngunit maaari lamang niyang magtaka kung ano ang nagpabago sa dakilang hari ng impyerno ng ganito. Bago umalis, nais malaman ni Janwoo ang isang bagay. Tinanong ni Yomra kung ano ito, na may galit na mukha, at kung nasaan si Cleo ngayon. Patuloy na nakikipaglaban si Jiu sa mga numerong undead na laban sa kanya. Kahit na sabay-sabay silang umatake, kaya niyang mapanatili silang off. Pinagmamasdan ni Cleo mula sa malayo at napansin kung gaano siya kamangha-mangha at hindi niya may kakaila na siya ay maganda rin. Sinabi ng isa sa kanyang mga katrabaho na tulungan ang mga tao sa rooftop habang siya ay humahawak sa mga kalaban at ginawa niya ito habang tinatanggal ang isang undead sa proseso. Umakyat siya sa isang bintana kung saan siya ay pinagmamasdan ng kanyang katrabaho. Naguguluhan siya, ngunit biglang tumalon siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa na hindi niya inaasahan. Nang biglang may malaking bagay na nagsimulang lumapit sa kanya, inihanda niya ang kanyang sandata sa bubong. Si Jiu naman ay nakikipaglaban sa isang matalinong patay na tila nasa huling sandali na, dahil sa patuloy na pag-atake niya. Matapos ang laban, pumunta siya sa mga normal na tao at tinanong kung ayos lang sila. Ang batang babae ay walang sinasabi ngunit ang lolo niya ay humingi ng tawad para sa kanya. Siya ang kanyang apo at hindi makapagsalita, ngunit parehong maayos silang dalawa dahil sa kanya. Paano nila maibabalik ang kanyang kabutihan? Sabi ni Jiu na bahagi lang ito ng kanyang trabaho at sinabihan ang kanyang katrabaho na nalinis na niya ang bubong. Ngunit nang hindi ito sumagot, tumingin ang estrangherang batang babae sa likod niya na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa mga sewer kung saan huling nakita ang Sage, tinanong ni Yomra si Jano kung may nakikita siya, na wala, na weird dahil dumating sila sa tinukoy na lugar. Pansin ni Jano na dapat silang maging maingat dahil dapat malakas ang Sage, ngunit ang lalaki sa harapan nila ay tiyak na tagasunod lamang. Tumayo ang malaking lalaki at tinanong kung paano nila siya tinatawag na tagasunod. Wala silang modo, dapat bang ituring silang mga mandarambong? Humingi ng tawad si Yomra sa paggising sa kanya at tinanong kung ang Sage ay naririto. Ang malaking lalaki ay walang alam tungkol dito, siya ay narito lamang upang mahuli ang mga mandarambong. Nang subukang umalis sina Yomra at JWO, tinanong sila ng malaking lalaki kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot. Sinabi ni Yomra na kalmado lang siya, bibigyan siya ng libreng daan ngayon at makakabalik sa pagtulog, ngunit ang malaking lalaki ay nagpapakita ng pagsisisi. Tinawag nila siyang tagasunod ngunit sila na ang umiiwas, ano ang mga taksil. Binaliwala lang ni Yum ang kanyang komento ngunit nang sabihin ng higanti na walang sinuman sa mundo ang makagagamit ng espada ng mas mahusay kaysa sa kanya, pareho silang humarap at tinanong siya na ulitin ang sinabi niya.
Sabi ni Yomra na tumigil siya sa pagbibiro dahil sa mga espada, siya ang pinakamahusay, ngunit sinabi ni Janu na siya ang pinakamahusay dahil tinatawag siyang Swordmaster sa isang dahilan. Tinanong ni Yum kung paano niya masabi yon na may Diyos sa espada sa kanyang tabi, ngunit hindi sinasadya ni Janu ang bagay tungkol sa Sword God, ngunit ang pangalan niya ay literal na nasa kanyang pangalan. Hindi ito gusto ni Yomra, kaya't sinabing siya rin ay Sword God, na tinuturing ni Janwoo na kabaliwan at ano naman ang tono niya. Habang sila ay nagbabangayan, dahan-daang hinuhugot ng higanti ang kanyang espada at tinatamaan sila ng puwersa. Patuloy na nagsasalita si Yomra tungkol sa kanyang pagiging mas mahusay sa espada habang pinapaliban ng atake at nagbubukas ng portal patungong impyerno. Pansin ni Janwoo na mas mahusay siya noong kanyang kabataan ngunit maaaring hindi na totoo ngayon. Hinugot niya ang kanyang espada at ginamit ang kanyang Constellation Attack upang lubos na alisin ang atake ng higanti. Sabi rin niya na ang kapangyarihan ng Hell King ay nakabase lamang sa swerte. Nainis si Yum sa pahayag na ito at sinabi na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matutumbasan bago puksain ang isa pang atake. Nang magsawa na, inilabas ng higanti ang isang serye ng mga atake na handa si Yomra na pagdaanan. Kung siya ay maglalagay ng pagsisikap, madali niyang malalampasan ang lahat ng bagay upang patunayan ito. Pagsama ng maraming kapangyarihan at pinakawalan ito sa pamamagitan ng paghit sa isa pang bundle ng kapangyarihan na lumikha ng isang kamanghamanghang atake na nagliliwanag sa buong impyerno at sumisira sa atake. Sabi ni Yomra na walang makakatalo dito, ngunit tumalon si Gano sa harap, na sinasabi na lahat ng ginawa niya ay gumagamit lamang ng brute force at ginamit ang Constellation upang hiwain ang mga atake ulit. Tumalon siya sa harap ni Yomra, huling ilalabas ni Gano ang kanyang mga pagkadismaya. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Napakababoy. Ang King of Hell na kanyang kilala ay hindi ganito kabastos at walang alam. Wala na siyang dignidad o baka naman nagbibiro lang siya. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Tinalikuran ba talaga niya sila? Naalala niya ang araw ng kanyang pagreretiro at ang pagpasa ng pamamahala kay tao. Hindi niya pa nga ito personal na ipinaabot, pinabayaan niya ang iba na gawin yon. Tinanong ni Gianwoo kung bakit niya ginawa yon. At sinabi ng monghe na marahil dahil kay Kangri, na nagpalit ng tono ni Janwoo. Wala na siyang magagawa para iligtas siya. Humingi ng paumanhin si Yomra para doon, ngunit sa katotohanan, wala siyang pagsisisi. Kung siya ang nasa posisyon niya, naniniwala siyang makakaya niya ng mag-isa. Hindi siya sigurado kung paano siya titingnan ngayon, ngunit hindi siya perpekto at hindi rin naman siya naging ganon. Hindi nakita ni Janwoo na ninakaw niya ang espada niya. At si Yomra ay lumipat sa pag-atake, pinutol ang bawat atake ng mahusay na teknika at bilis, na pinatutunayan ang kanyang kasanayan sa espada sa wakas. May pagkakataon na siyang mag-counterattack at pinutol ang higanti ng maraming beses. Kahit na siya ay isang sword god, dapat niyang tandaan na ang kanyang espada ay higit pa sa isang Diyos, ito ang sukdulan ng swordsmanship. Ibinigay niya kay Gano ang kanyang espada at sinabing alam niyang sensitibo siya sa mga bagay na ito. Kaya't mas mabuting humingi siya ng paumanhin habang siya ay naglalaro ng maayos. Humingi ng paumanhin si Ganwoo, ngunit nang bumangon muli ang higanti, nagtataka si Yomra kung ano ang nangyayari sa kanya. Tinutukso ng higanti na ang enerhiyang ibinigay niya sa kanya, ang swordsmanship na nakuha niya ay lubos na masarap. Bago makapagtaka si Yomra kung ano ang ibig sabihin nito, tinamaan siya ng higanti na napilitan siyang umiwas. Ipinaliwanag ng higanti na ito ay ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanyang teknika, tunay na soberano. Anumang atake na tumama sa kanya ay nagiging kanya at maaari na niyang gamitin ang kanyang swordsmanship habang sila ay umatake gamit ang espada. Siya ay hindi matatalo. Nagsimula siyang umatake at si Janu ay nagulat sa pag-iral ng ganitong kakayahan, ngunit nagtataka si Yomra kung gaano kalayo ang makakaya ng kanyang kopya. Ang tanging paraan upang malaman ay subukan ito. Pumasok siya at sinubukan na sip-a ng higanti ngunit ginamit ng higanti ang malalayong atake upang pigilan siya. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Janwoo na pumunta sa likod ng higanti at putulin siya, ngunit ngumiti lang ang higanti at ginamit ang Constellation Attack laban kay Janwoo, na labis na interesado sa kanyang mga nakaw na kasanayan. Patuloy nilang inaagap ang mga atake habang ang higanti ay nagtatamasa sa dami ng enerhiya na ibinigay sa kanya. Sila ay tunay na mga pinakamahusay na biktima para maglaro. Wala na siyang ganitong kasiyahan sa loob ng mga siglo. Nagsimula siyang gumamit ng isa pang Constellation Attack na malamang na magwawali sa kanyang dalawang kalaban.
Ngayon mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang magtagal ng matagal na panahon, at malapit na siyang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo. Tinanong ni Yomra kung dapat na nilang tanggalin ang higanti, ngunit nais ni Jano na maghintay at makita kung ano ang mangyayari. Nagtataka ang higanti kung paano sila nakaligtas pagkatapos ng isang nakamamatay na pagsalakay, ngunit nagsimula siyang magsuka, na nagdulot sa kanya ng pagkalito, na nagbigay kay Yomra ng pagkakataon na atali siya gamit ang kanyang mga panguyam at pansinin na ang kanyang kasakiman ay walang hanggan. Mukhang tiwala siya sa kanyang swordsmanship. Gaano na ba siya katagal nag-training para dito? Sumigaw ang higanti na nag-training siya ng 500 taon nang tuloy-tuloy at nasa tuktok na siya. Natatawa si Yomra sa pahayag na ito at tinanong si Janwoo kung gaano katagal niyang na-master ang kasanayan na ginamit niya. Sinabi niya na mga 2,000 taon. Paniniwala ang higanti na ang sinasabi ni Janwoo tungkol sa kanyang mga taon ng pagsasanay ay isang kasinungalingan. Hindi siya makapaniwala na maaaring makatagal ng ganoon katagal si Janwoo sa pagmaster ng kanyang kasanayan. Hindi nagpapansin si Janwoo sa pagkakaduda ng higanti, sinasabi na ang higanti ay gumagamit lamang ng espada ng walang karunungan. Ang higanti ay nagtatangkang ipagmalaki ang kanyang kakayahan, ngunit tinawanan ito ni Yomra. Sinabi ni Yomra na magbabayad ang higanti para sa bawat buhay na kinuha niya, at ipinakita niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagbibigay ng parusa sa higanti. Humingi ng tulong ang higanti kay Jano, ngunit umalis na si Jano at nagbigay ng payo na yakapin ang parusa at tanggapin ito ng may kasiyahan. Ngayon ay maaari nang magpatuloy si Yomra sa kanyang susunod na hakbang. Naghihintay si Jiu sa ospital para malaman ang kalagayan ng kanyang kasamahan. Sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon at makakaligtas siya. Dumating ang isa pang undertaker at nagtanong kung paano nagkaroon ng ganitong kalagayan. Ipinaliwanag ni Jiu na siya ay nasa bubong at hinuhuli ang mga patay na naroroon habang iniwan ang kanyang kasamahan sa mas mababang palapag. Nagduda ang undertaker na maaaring may kinalaman ng isang celestial being, at nagtanong kung ang mga tao sa bubong ay na-evacuate. Kinumpirma ni Jiu na parehong ligtas na umuwi ang dalawa, ngunit hindi maalala ng undertaker ang mga detalye ng insidente. May isang pangtao sa ulat na hindi nabanggit sa simula. Alam ni Jiu ang kanyang nakita, ngunit bago siya makapagpaliwanag, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bu. Ipinahayag ni Bu na bumalik si Yomra at matagumpay na natunton ang lokasyon ng Sage. Nagtataka si Jiu kung paano nakuha ni Yomra ang impormasyon. Sinasabi ni Yomra na may isang espiritu na nagbabantay sa pasukan ng sewer, at matapos ang kaunting panggigipit at pamumura, nagsalita ito ng lahat ng kailangan nilang malaman. Agad na isinara ni Jiu ang tawag, na nag-iwan ng katanungan kay Yomra kung sinabi niya ang isang kakaiba. Tila nag-iisip si Jiu ng ibang bagay at nagkamali siya ng pagkakaintindi sa pag-uugali ng King of Hell. Binibigyan siya ng undertaker ng pagkakataon na umalis at alagaan ang kanyang mahalagang gawain. Samantala, natanggap ni Jiu ang lokasyon ng Sage, na matatagpuan sa isang parke ng libangan. Salamat sa panunood, magkita tayo muli sa susunod.